Hello, 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 Scorpio. Welcome dito sa 4th week of September reading mo. I'm Purple Teen. Kung hindi nyo pa po ako kilala at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, syempre don't forget to subscribe and also paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Kung gusto mo ng personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan mo nakalagay sa description below. Just a reminder, Scorpio, hindi ito personal reading, collective reading lamang ito. Kunin mo lang ano yung nagre-resonate para sa iyo at deadma sa mga hindi nagre-resonate. Okay, Scorpio, lucky day mo Monday, lucky numbers mo 24, 23, 22, 27, 35, and 30. Tignan natin, what is your main energy? 42 September. Nagpupumigla someone with gray, blonde, or white hair daw. Uy. And tulip. Great passion. Wow. So, mukhang ano to, ha? Is this a passionate connection dito sa isang lalaki na light-haired? Baka naman afam yan. Oh, babae man yan or lalaki. Pero hindi eh. Sinasabi is lalaki. O, baka may afam kayo. Kasi blonde or light hair. Light yung color ng hair. O baka naman puro uban na. O, ewan ko. Mamili ka na lang. Mamili ka na lang Scorpio. Pero yun lang. Basta sinasabi dito, there is great passion. No? So, ito ay matinding feelings. Pag sinabi nating passion, siya, matinding maraming pagnanais, emotions, no? Hindi ko alam, basta intense yan. Kumbaga, intense na intense yung iyong feelings diyan. O pwede namang yan yung person na sinasabi, baka yan yung may intense na feelings para sa iyo. When it comes to career and finances, you have dressed to impress. Wow. So, kung meron kang interview, of course, kailangan naman na ma-impress mo yung mga interviewers mo. Yan lang yun. Sinasabi ni dress to impress. So, pwedeng kung hindi, yun, pwedeng kung nag-a-apply ka ng job or kung may mga kakaharapin kang mga clients, investors, or mga CEOs. Ayan, ibig sabihin lang yan, you will try to impress them, no? Kumbaga, ipipresent mo naman yung sarili mo ng maayos, no? Love life mo, 4th week of September, you have forgiveness. I'm struggling to get over the past. Oh, may struggle daw. Hindi ko alam if this is you or your person saying na nag-i-struggle siya. Hindi niya maalam mo yun. Hindi mapakawalan ang nakaraan. Hindi madaling kalimutan, no? So, pwede kasing yung iba walang closure sa inyo. Baka ang kailangan ay forgiveness. Depende kasi kung ano yung huling eksena. Ano ba yung saan kayo tumigil na part doon sa istorya nyong dalawa. Kaya siguro yan may binabanggit kasi about forgiveness and the only thing para lang to clear your mind and your heart of the past kung nagkaroon man ng kasalanan sa iyo itong person na to or nakagawa ka man ng kasalanan sa kanya is magkaroon ng forgiveness between you and this person. Baka yun yung ibig sabihin. Kailangan magkaroon ng pagkakapatawaran para alam mo yung mawala yung mga burdens sa puso, yung mga mabibigat na dalahin, and then to be able to alam mo yun, move on at magkaroon ng closure, syempre. You have the Page of Cups, so you could be dealing with someone who is like
like element na kapareho mo, no? Si Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, pero pwedeng ikaw lang din yan, no? Scorpio, baka energy mo lang din yan. And meron ding energy ng air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So mukhang this air sign is trying to approach you. Papunta si Knight of Swords sa'yo, pasugod, no? Baka. Ang napipil ko energy dito is parang uneasy. Kasi, hindi naman yung parang hinaharas ka niya, pero parang nape-pressure ka. No? Parang nape-pressure ka. Yung feeling na namamadali, yung napepersa ka na, ang nafe-feel ko is parang mapepuwersa ka na gumawa ng decision. Yun parang may pressure at may energy ng para kang nahaharas or namamadali. Yun yung nafe-feel ko dito. Okay, be careful kung may makakaharap kang mga tao na ganyan, yung in a romantic sense or kahit in a business sense, yung parang hindi ka naman dapat, kumbaga hindi mo naman dapat magagawa ito, pero parang mapipilitan ka dahil lang nahaharas ka nung person na yun, no? So ayan, yun lang ang nafe-feel ko. Iwasan mo yung ganyang sitwasyon. And hindi mo kailangang mapersa, no? Yun lang siguro yung masasabi ko. Kung hindi ka komportable at kung feeling mo hindi mo dapat persahin yung sarili mo, pilitin or madaliin, lalo na sa mga importanteng decision o mga importanteng bagay, syempre wag, 'di ba? Kung talagang merong malasakit sa iyo tong tao na to, or talagang sincere siya, maganda yung intentions niya, or mahal ka niya, kung romantic, no? Hindi niya dapat gagawin yun. Dapat hihintayin niya kung kailan ka ready. Hindi yung parang pinilit or hinaras, minadali para lang gawin yung bagay. Okay? So, yan na may nafe-feel ko dyan. Okay ba sa inyo mag-pay attention kayo about sa anak ninyo? Hindi ko alam ano yung concern sa anak nyo. Pwede kasing may hihilingin sa inyo ito. Pwedeng nakababatang kapatid, pwedeng anak. No? May something tungkol sa anak or nakababatang kapatid. You also have the Ten of Cups. This is a sign ng pagiging happy ng family. Fulfillment, no? Happiness and fulfillment pagdating sa sa mag-asawa, no, sa mga mag-iina, mag-ama, kapatid, no. Basta this is a very positive and happy feeling na nakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, no. To be specific, pwedeng kayong mag-asawa, yung mga anak mo, or kayong magkakapatid at yung mga magulang ninyo. Pagiging kompleto, blessed, happy. Okay? Seven of Cups, pwedeng may mga choices ka kailangan gawin, pagpilian dito, Parang pinamimili ka Pinamimili ka ni universe. So, alin ba dito? Marami ka kasing pwedeng pwedeng nag-i-imagine ka, marami kang options kasi kung ano kaya kung ito yung gagawin ko, ano kaya kung ito yung itatry ko, ito yung possible outcome, ayan. Ibig sabihin lang nito, you have more than one option sa ngayon, no? Kahit papaano, blessing yun. Kasi hindi ka desperado na no choice. At least ito, mabibigyan ka ng pagkakataon na mamili. No? Kung ano man yung feeling mo,
dapat or nararapat or tama sa'yo at the moment. So, ang ibig sabihin lang nito, choose carefully. Okay? And Ace of Pentacles, o baka sa career mo ito. It could be, pwedeng sa career related. Kasi may opportunity, by the way, pagdating sa pera at career or business. Ayan, si Ace of Pentacles presenting you with a big coin. Okay, yun siguro yung pino-contemplate mo. Yung pinagpipilian mo, pwedeng meron kasing opportunity or offer sa iyo sa career or sa negosyo. And yun yung pinag-iisipan mong mabuti. Pero, most likely, magiging maganda yung outcome nito kasi ayan yung Ace. Pag na-jackpotan mo yung yung tamang decision dyan, tamang pipiliin mo dyan, magiging successful ka. And katumbas niyan is malaking pera. Okay? Tignan natin yung additional messages for you, Scorpio. You have butterfly, a change for the better. Diba sabi ko sa'yo, ayan. Magandang pagbabago pagdating sa career, sa kabuhayan mo, sa finances. Ayan na yun, Si Butterfly, tsaka si Ace of Pentacles. Lagay ko dyan, ha? Meron ka ring work, achievement, and success. O, diba? Alam mo, napaka-blessed mo. Kasi bukod sa happy, contented ka na sa family mo, ang ganda pa nung opportunity na pinipresent sa'yo pagdating sa pera, career, at kabuhayan mo. Ayan, May darating daw na pagbabago sa'yo, sabi ni Butterfly. At this is a change for the better. O, diba? Binabanggit pa dito ni Ant, success. O, diba? Uy, may fair man tapos fair woman. Ano ba to? May dalawang maputi dito. Maputi yung skin or maputi yung hair? Light hair, blonde? Dalawa yan. May babae, may lalaki. Okay? Baka naman mga mga elderlies or mga ibang lahi. Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Like I told you, parang may something about a child or a young one. Na yun yung nafe-feel ko dito sa grasshopper na pay attention kasi baka may problema yan or may concern dito sa anakis na to or kapatid, no? Kailangan mo i-handle carefully daw yung situation. Pwedeng sensitive matter about a youngster. Kung sino man itong kabataan na ito. No? So, pay attention. Okay, Scorpio, this is your reading for the 4th week of September. Don't forget to like, share, subscribe. Take care. God bless.